Paanong nangyayari na ang isang kooperatiba na punong-puno ng miyembrong nagmamahal at tumatangkilik dito, bigla na lamang nagsasara? Nakakagulat, di ba? Oo, kasi madalas ang pumapatay sa isang organisasyon ay hindi naman kawalan ng malasakit, kundi ang katotohanan sunusukat nila ang kanilang tagumpay gamit ang maling pamantayan. Welcome to the debate, ang ating masusing talakayan at pagsusuri ng iba't ibang pananaw upang panalimin ang ating pag-unawa sa mga mahalagang usapin. At alam mo, nakakatakot isipin na minsan yung pinakamabuting intensyon pa mismo ang maaaring magdala sa pagbagsak kung mali yung dashboard na tinitingnan ng mga nagpapatakbo. Kapag nagbabasa tayo ng financial statements, madalas nating inaakala na ang mga numero nagsasabi lang ng iisang kwento. Eksakto. At yan ang sentrong tanong na hihimayin natin ngayon gamit ang opisyal na gabay mula sa Mapar Bangsamoro tungkol sa Co-op Accounting and Financial Analysis. Ano ba talaga ang tunay na sukatan ng kalusugan ng isang kooperatiba? Paninindigan ko na ang tradisyonal na pamantayan ng pananalapi tulad ng matibay na reserba at pag-iwas sa labis na utang ang siyang pundasyon na nagbibigay buhay sa kooperatiba. Kasi kung walang sapat na pondo, walang kinabukasang aasahan ng mga miyembro. At iigigit ko naman na ang mga cooperative-specific metrics o yung panukat na nakasentro sa partisipasyon ng miyembro, yan ang tunay na kaluluwan ng kooperatiba. Ang labis na pagtutuon sa tradisyonal na kita nagpapabura sa mismong dahilan kung bakit hindi tayo isang ordinaryong korporasyon. Para simulan natin ang diskurso, gusto kong tingnan natin ang pinaka-basic na ideya ng kaligtasan. Para sa akin, ang pangunahing obligasyon ng pamunuan ng isang kooperatiba ay tiyaking bukas pa rin ang pinto ng opisina niya bukas sa susunod na buwan at sa susunod na taon. Siyempre, basic survival yan. Oo, at dito papasok ang halaga ng liquidity ratios, partikular na yung current ratio. Sa halip na isipin natin ito bilang isang komplikadong formula, isipin mo siya ng ganito. Para sa bawat pisong utang na kailangan mong bayaran agad, magkano ang nakahandang pera sa kaha? Yung cash na easily accessible, ano? Tama. Ang inirekomendang pamantayan sa material natin ay 1.5 hanggang 2.5. Bale, 1.5 hanggang 2.5 piso para sa bawat pisong utang. Ang ibig sabihin niyan peace of mind. Meron kang malaking buffer. Buffer para sa mga emergencies. Exactly. Kung biglang may emergency, hindi mo kailangan ibenta ng palugi yung mga kagamitan nyo para lang magbayad. Idagdag pa natin dyan yung solvency o ang debt-to-equity ratio. Ang layunin natin dito ay hindi malunod sa utang mula sa labas. Gusto natin na mas malaki o pantay ang puhunan natin kesa sa inutang natin. Para hindi tayo over-leveraged. Oo, kasi kapag umasa ka ng umasa sa utang para pondohan ng operasyon, isang malaking sakuna lang, let's say isang pagbabago sa interes sa bangko, ay maaari nang burahin ng buong kooperatiba. Ang malamig na disiplina sa pananalapi ang tunay na tagapagtanggol ng mga miyembro. Iba ang pananaw ko rito. Naiintindihan ko yung halaga ng kaligtasan, pero kailangan nating tanungin, ligtas para kanino? Ligtas ba para sa mga numero sa papel? Ligtas para sa buong organisasyon. Pero ang isang kooperatiba ay hindi naman itinayo para lamang maging isang napakaligtas na vault ng pera. Itinayo ito para gumalaw at magsilbi. Dito pumapasok yung mga panukat na sadyang ginawa para sa kooperatiba, tulad ng patronage ratio. Alin? Yung sumusugat sa transaksyon ng miyembro? Oo, ipinapakita nito kung gaano kalaki sa mga transaksyon ng kooperatiba ang nagmumula sa mismong mga miyembro natin. Ang inaasahang antas dyan ay hindi bababa sa 70%. Isipin mo ito, kung ang kooperatiba mo ay kumikita ng malaki, may napakagandang current ratio, pero ang bumibili sa mga produkto ninyo at umuutang sa inyo ay puro mga hindi miyembro, magiging parang commercial business na tayo. Eksakto. Ano pa ang pinagkakaiba ninyo sa ordinaryong tindahan sa kanto na wala na yung esensya ninyo? Gayon din yung capital build-up ratio na sumusukat kung gaano kabilis lumalaki ang naidadagdag na puhunan mula mismo sa bulsa ng mga miyembro natin. Dapat nasa 10% pataas yan. Pero paano sila magdadagdag kung walang kinikita ang co-op?
Nagdadagdag sila kasi kusang ibinibigay ng mga tao yung puhunan nila dahil ramdam nila ang serbisyo. Yan ang tunay na kalusugan. Ang dedikasyon ng miyembro, hindi ang takot sa utang, ang nagtutulak sa tunay na paglago. Sandali, gusto kong linawin yung punto mo doon sa pagiging ordinaryong tindahan. Kasi kung titingnan natin ang aspeto ng kakayahang kumita o profitability, hindi ba't kailangan din naman ng kooperatiba na kumilos na parang isang magaling na negosyo para may maibigay itong serbisyo? Hindi naman natin sinasabing huwag magnegosyo. Nakikita ko kasi ang panganib kapag binabawala natin ang net surplus ratio o ang tinatawag nating margin. Sinasabi sa material natin na dapat tayong magpanatili ng 5 hanggang 15% na margin. Kumikita dapat ang mga assets natin na sinusukat naman ng return on assets. Paano ka magbibingi ng return on equity sa mga miyembro kung wala kang kinikita? May point ka dyan, pero Kasi ang surplus ay siyang panggatong ng operatiba eh. Kung wala ito, wala tayong pondo para sa mga seminar ng mga miyembro, wala tayong pambili ng bagong traktora kung agricultural co-op tayo, at higit sa lahat walang babalik na dividendo sa mga miyembro sa dulo ng taon. Kung hindi tayo kikita, mamamatay tayo sa pagkabansot. I am sorry pero hindi ako kumbinsido riyan. Hayaan mong sabihin ko kung bakit. Ang konsepto ng margin at kita sa isang kooperatiba, may dalawang talim yan. Sa isang ordinaryong kumpanya, yes, ang layunin mo ay i-maximize ang kita. Pero sa kooperatiba, kung masyadong mataas ang margin mo, kailangan mong tanungin ang sarili mo, napakagaling ba talaga natin sa operasyon? O baka namang masyadong malaki yung interes na sinisingil natin sa mga pautang sa mismong mga miyembro natin? Hindi naman palaging ganoon ang ibig sabihin ng mataas na margin. Pero madalas mayari yan. Pinagkakakitaan ba natin ang mga taong dapat nating tulungan? Dito napakahalagang tingnan ang isang aspeto na madalas hindi naiintindihan, ang cash ratio. Ayon sa gabay ng MAPAR, Bangsamoro, ang tinatanggap na antas nito ay napakababa, nasa 0.20 hanggang 0.50 lamang. Oo, napakababa nga niyan kumpara sa standards ng iba. Nga, ibig sabihin niyan, ang pagkakaroon ng bulto-bultong pera na natutulog lang sa bangko ay isang kasalanan sa pamamahala ng kooperatiba. Teka, sinasabi mo ba na masama ang magkaroon ng malaking pera sa bangko? Kasi sa karaniwang negosyo, yan ang pinangarap ng bawat manager, di ba? Ang magkaroon ng bundok ng cash. Ayun nga eh. Yan ang malaking pagkakaiba na binibigyan diin ng material natin. Ang natutulog na pera, potensyal na serbisyo yan na ipinagkakait mo. Kung meron kang milyon-milyon sa bangko para lang magmukhang maganda ang liquidity mo, ang ibig sabihin yan may magsasakang hindi nabigyan ng pautang para sa kanyang pataba ngayon. Masyadong emosyonal naman yata yung ganyang pananaw. Hindi, realidad yan. May miyembrong hindi nakapag-umpisa ng maliit na negosyo dahil hindi nyo pinautang. Ang pondo ng kooperatiba ay hindi ginawa para itago, ginawa yan para iikot at pakinabangan agad ng miyembro. Kaya sa halip na palakihin ng margin sa pamamagitan ng paniningil ng malaki, mas mainam na bantayan ng operating expense ratio. Yung dapat mas mababa sa 30%? Tama. Kailangan panatilihing mababa sa 30% ang gastos sa operasyon. Kung gusto mong gumanda ang pananalapi nyo, bawasan mo ang luho at kalabisan sa opisina. Huwag mong pigain ang mga miyembro mo. Naintindihan ko kung bakit mo naisip yan at valid point yung tungkol sa luho. Ngunit hayaan mong bigyan kita ng ibang pananaw pagdating sa pag-ikot ng pera. Tama ka na dapat umiikot ang pera para sa mga miyembro. Subalit, paano kung ang perang ipinaikot mo hindi na bumalik? Well, may risk talaga sa pagpapautang. O paano kung bumalik nga pero sobrang bagal? Dito na tayo papasok sa usapin ng kahusayan o yung efficiency. Maaari nating sabihin na mahal natin ang mga miyembro at bibigyan natin sila ng mahabang palugit, pero kailangan nating bantayan ang quick ratio o ang acid test. Para malaman kung kaya nating magbayad ng short-term obligations. Exactly. Kung aalisin natin ang mga inventaryo, tulad ng mga kalakal o pananim na hindi naman mabibenta bukas na bukas din, kayang-kaya ba pa rin nating magbayad ng panandaliang utang natin? Ayon sa material, dapat itong hindi bababa sa 1.0. Okay, pero medyo mataas yung 1.0 para sa isang agricultural co-op. Kailangan yan. Kasi kapag nagpakaluwag tayo sa pangungulekta at bumagsak ito sa, let's say, 0.8, ibig sabihin nakatali yung pera natin sa mga pautang na hindi pa nababayaran.
Ang resulta, magiging tight o masyadong gipit ang ating liquidity. Mapipilit ang kooperatiba na ibenta ng patapon ang mga natitirang inventaryo nito para lang hindi makasuhan ng mga suppliers. Sa madaling salita, ang labis na kaluwagan ngayon sumisira sa kakayahan nating tumulong bukas. Pero ang problema sa ganyang napakahigpit na pananaw sa efficiency, nakakasakit yan sa mismong realidad ng mga miyembrong pinagsisilbihan natin. Sinasabi mo na ang pagkolekta ay dapat mabilis, na ang pera ay dapat laging nasa kamay na natin agad. Ngunit napansin mo ba yung mahalagang tala doon sa gilid ng ating material tungkol sa inventory turnover at days in inventory? Yung nagsasabing umikot dapat ang inventaryo ng 3 hanggang 6 na beses sa isang taon? Oo, yun nga. Pero may idinagdag silong paalala doon. Ito ay nakadepende sa crop cycle o yung siklo ng pananim. Ibig sabihin, alam ng mismong gumawa ng balangkas na ito na nakikipag-ugnayan tayo sa mga totoong tao at totoong kalikasan, hindi sa mga makina. Oo, nabanggit nga yan. Pero hindi ba't mas lalong mapanganib na i-base natin ang ating kaligtasan sa isang bagay na kasing pabago-bago ng panahon at anihan? Mapanganib? Oo. Ngunit yan ang dahilan kung bakit tayo naging kooperatiba. Ganun din sa Days Sales Outstanding o DSO o yung tagal bago tayo makakolekta ng pautang. Ang pamantayan ay 30 hanggang 60 araw. Kung gagamitin mo ang malamig na lohika ng acid test ratio na binanggit mo kanina, mapipilitan ng pamunuan na gipitin ng mga magsasaka sa ika-30 araw. Magbayad ka na, bumabagsak ang quick ratio natin. Pero kailangan talagang maningil para umikot ang pondo. Ang pagpapautang sa kooperatiba ay hindi parang gripo na pwede mong buksan at isara anumang oras, di ba? Parang pagtatanim din ito. Kapag pinilit mong anihin ang pera nang wala sa panahon dahil lang sa higpit ng iyong patakaran sa efficiency, papatayin mo pareho ang pananim at ang mismong magsasakang nag-aalaga nito. Kailangan natin ng elastisidad sa ating mga sukat. Isang makapangyarihang imahe yan, ang magsasakang hindi pa umaani. At sumasangayon ako na ang elastisidad ay kailangan. Pero dito na magkakasalubong ang lahat ng ating pinag-uusapan. Sapagkat kung bibigyan natin ng sapat na palugit ang magsasakang iyon, saan tayo kukuha ng pantustos sa pang-araw-araw na operasyon ng kooperatiba habang hinihintay nating mabenta ang palay niya? Gagamitin natin yung mga naipon nating pondo. Nag-uubos din kung lahat sila ay bibigyan natin ng palugit. Dito tayo napipilitang mangutang sa labas. At diyan papasok ang panganib sa leverage at ang mga ganang pagiging matatag. Kung wala tayong malakas na pundasyon sa pamamagitan ng pagpapanatiling mababa ng debt ratio na dapat ay mas mababa sa 50% ng ating kabumang ari-arian, paano natin sasaluhin ang pagkaantala ng pagbabayad ng miyembro? Naintindihan ko yung kailangan ng pondo. Pero Kasi sa tuwing ang kooperatiba ay may malakas na equity ratio, kung saan higit sa kalahati ng pondo nito ay galing mismo sa puhunan at hindi sa utang sa labas, nagkakaroon tayo ng shock absorber. Kung may dumating na matinding bagyo at nasira ang crop cycle na binabanggit mo kanina, hindi babagsak ang kooperatiba. Kaya ang mahigpit na pagbabantay sa utang ay hindi pagiging walang puso. Ito ay ang mismong paghahanda upang may masilungan ng mga miyembro kapag dumating na ang sakuna. That's a compelling argument, inaamin ko. Ngunit, isinaalang-alang mo ba kung saan nanggagaling ang matibay na shock absorber o equity na iyon? Sinasabi mong ang pagpapanatiling mataas ng equity ratio ang sagot, pero ang lakas na iyon ay hindi produkto ng mahusay na accounting software. Siyempre, produkto yan ng maayos na pamamahala. Hindi lang pamamahala. Direktang bunga ito ng member commitment. Gusto kitang ibalik sa capital build-up ratio na dapat ay nagpapakita ng hindi bababa sa 10% na pagtaas kada taon. Bakit ba patuloy na naguhulog ng kanilang kakaunting pera ang mga miyembro sa kooperatiba para lumaki ang inyong equity? Dahil nagtitiwala sila sa stability ng co-op. Ginagawa nila ito dahil nung nangailangan sila at nasira ang kanilang anihan, nauunawain sila ng kooperatiba at hindi sila ginipit. Ang patuloy na pag-iipon ng mga miyembro ang bumubuo sa kapital na ginagamit mong panlaban sa bagyo. Kung puro kahigpit para lang mapanatili ang debt ratio o quick ratio sa perfect na numero,
mawawalan ng tiwala ang miyembro. At kapag nawala ang tiwala, hihinto ang capital build-up. Wala nang magdadagdag ng share capital at guguho ang buong sistema mo mula sa loob. So sinasabi mo na yung pagiging maluwag mismo ang nagpapatibay sa equity natin. Oo, ang kakayahang maiwasan ang labis na utang ay naguugat mismo sa katotohanan na inuuna mo ang miyembro, na naguudyok naman sa kanila na patuloy na mag-invest sa inyo. Kapag tinitignan ko ang buong larawan na inilalatag mo, naiisip ko yung quick integrated illustration na nasa huling bahagi na ating dokumento. Ipinakita roon ang isang balancing sitwasyon. May magandang kita o margin, umaabot sa inaasahang ROA, at ang debt to equity ay nasa ligtas na posisyon na 0.5. Oo, yung ideal scenario na binigay nila. Ang tinitignan ko rito ay kapag nagtagumpay tayo sa mga tradisyonal na panukat na ito, kapag ang liquidity at solvency ay naging pangalawang kalikasan na ng kooperatiba, nagiging malaya ang operasyon na magbigay ng serbisyo ng walang halong kaba. Nakatayo ng matibay ang pundasyon, kaya hindi nakadepende ang kaligtasan ng grupo sa awa ng kalikasan. Ipinapakita ng mga pamantayang pananalapi kung paano bumuo ng pader na puprotekta hindi lamang sa kapital, kundi pati na rin sa tiwala ng mga miyembro na patuloy na naguhulog ng kanilang pera. At nakikita ko naman na sa likod ng perpektong ilustrasyon yan ay ang katotohanan na walang halaga ang anumang pader kung walang taong nakatira sa loob. Ang mga panukat ng kita at utang ay mga kagamitan lamang, hindi yan ang mismong layunin natin. Hindi ko naman sinasabing layunin yan. Pero kapag ibinagsak mo ang serbisyo upang i-maximize ang tubo at piliting pagandahin ang mga ratio sa mata ng mga auditors, baka sa susunod na taon mapapansin mo na lang na ang patronage ratio mo ay nasa 0 na dahil lumipat na sa ibang uutangan o ibang bibilhin ang mga miyembro mo. Aalisin mo ang puso ng kooperatiba at ang matitira ay isa na lamang balangkas ng ordinaryong bangko na itinayo sa maling pangalan. Tila narating na natin ang bahagi ng diskurso kung saan malinaw kung saan tayo nagkakasalungat. Ngunit, marahil ay mas mahalaga yung punto kung saan tayo nagkakasalubong dahil habang nagde-debate tayo tungkol sa kung ano mang mas mahalaga, ang mahigpit na proteksyon ng liquidity at solvency sa isang banda at ang mapagkalingang member participation sa kabila, isang malinaw na mensahe ang lumilitaw mula mismo sa gabay ng MAFR Bangsamoro. Totoo yan. Ang nakasulat mismo sa bahaging final insight ng ating material ay sumasalamin sa hirap at marahil ay sa kawalan ng saysay ng pagpili lamang sa isang panig. Napakalinaw ng sinabi roon, no single ratio tells the full story. Walang iisang ratio ang makakapagsabi ng buong kwento. Upang tunay na masuri ang kalusugan ng kooperatiba, kailangan nating tingnan lahat yan. Oo, nangangailangan tayo ng sabay-sabay na pagtingin sa liquidity, leverage, profitability, efficiency, at syempre, ang member participation. Kapag tayong sumasang-ayon na ang tunay na sining ng pangamahala ang patuloy na paghahanap ng tamang balanse. Ang current ratio hindi kaaway ng patronage ratio. Dapat silang magtulungan. Kailangan nating malaman kung ang kooperatiba ay nagsisilbi sa mga miyembro ngayon habang nananatiling matatag para sa kinabukasan. Kasi hindi pwedeng isa lang ang gumagana, di ba? Tama, kung babalikan natin ng lahat, hindi maaaring puro bigay ng serbisyo kung uutang ka naman ng utang para mabuhay at hindi ka rin pwedeng magtago ng bulto-bultong pera sa kaha na parang dragon habang naghihirap ang mga magsasaka sa pamamayan mo. Sapagkat sa huli, ang pagiging matagumpay ng isang kooperatiba ay hindi tungkol sa perpetong numero sa balance sheet. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng patuloy nitong pagiging epektibong kasangkapan ng pag-angat para sa mga taong nagmamay-ari nito nang hindi inilalagay sa alanganin ng bukas. Laging may kwento sa likod ng bawat numero at laging may miyembrong apektado ng bawat desisyong pinansyal. Sa pagtatapos, iwan namin sa inyo ang pagpapasunod. Sa oras na humarap ang inyong organisasyon sa matinding krisis, alin ba sa dalawang haligi ang mas magbibigay sa inyo ng direksyon? Ang malamig, ngunit matibay at nakapagliligtas na disiplina ng pananalapi o ang natatangi makatao at nagbibigay buhay na sukatan ng partisipasyon ng miyembro? Kayo na ang humusga. Hanggang sa muli, ito ang The Debate. Maraming salamat sa inyong pananatiling bukas ang isipan.